8:1 only. Ito lang basahan, versikulo 1. Ang yun nakuantahan sa pagtindog, kasi pagtahod sa pulong sa Diyos. Dungan, verse number 1, Joshua chapter 8, verse 1, all together, basa. And the Lord said unto Joshua, fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise. Go up to Ai, and I have given Ai and his people, and his city, and his land. May God bless His holy word. Let's pray. Amputa. O Diyos, ng labing gamhanan, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Thank you, Ginoo, sa pribilehiyo na makapamalandong na usab kami sa imong mga balaan nga pulong. O Diyos, ang imong pulong infinite. Ang among pagpanabot, ang among kaalam finite. Busa Ginoo, gikinahanglan gid namo ang imong tabang. Limitado ang among iniskwelahan, ang among kaalam, ang among abilidad, Ginoo. Dili kiniigo sa pagtugkad sa imong mga pulong. Apan Lord, kaluy imi Ginoo, hatagi mi og pabor nga masabtan ang imong pulong sa yano nga pamaagi. Gamita ang imong yano nga alagad sa pagsaysay ni Amahan. Tabangi intawon ako o Dios nga masaysay nako ang imong pulong na dili Ginoo ang akong kaalam ang ilang makit-an, apan Ginoo ang kaalam nga gikan sa imong mga pulong. O Lord, tabangi ako Ginoo sa pagsaysay sa imong pulong nga masabtan kini sa imong mga kanakan sa simpleng mamaagi amo kining itugyan kanimo ang tanan uban sa paglaom nga amo ning madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Makalingkod tang tanan. Dinhi sa Joshua chapter 8, gamay nga background kang Joshua. Si Joshua mao kini siya ang successor ni Moses. Siya ang nipuli. Sa dihang namatay na si Moses, ni puli si Joshua nga leader. O sa dihang mupuli ta isip leader, makita gyud nato nga usahay ang kini bitang nagyoy siyempre kadili man lang usa ang pwede ipuli, di ba? Ang leader mupili siya og puli, daghan gid iyang kapilian. Siyempre siguro pagpili kang Joshua, Joshua ikaw ang puli nako. Naputoy gusto nga mupuli kang Moses gawas kang Joshua. So pagpuli ni Joshua naay mga uban po dito nga siguro mo retaliate kay ako ang dapat mo puli. I believe nga napay mas magulang kang Joshua o gusto po sila mo puli kang Moses. Pero of course, si Moses ug ang Ginoo mo'y nag-decide nga si Joshua ang ipuli. Ug dinhi nga panahon pagpuli ni Joshua, naagyoy mga rebelde. Naagyoy kontra gusto. Kay siyempre ilang naandan nga leader si Moses. Nya nganong karon si Joshua na batanon pa man si Joshua. Magulang pa man ko ni Joshua. So mo na ang story. Now to make it short, si Joshua na ang leader karon. O sa iyang pagdumala, nagyoy mga tao nga murag kontra gusto ba ang ilang pagsunod. Pero kay si Joshua man gyud ang leader, napugos sila na mosunod. Na dinhi sa kinabuhi ni Joshua, si Joshua mao ang atong gitawag nga ultimate example sa mga Kristohanon. Siya ang ehemplo. Siya ang role model. Amen? Sa man ang role model? Siya ay sumbanan. Siya ay pattern. Siya ang atong sundon. Isip Kristohanon. Sa leadership ni Joshua, of course, sa leadership, wa man gyud tayo makita nga leadership nga walay sayop, di ba?
Sa tanan nga presidente nangagi, nay presidente nga ganahan ta, naboy presidente nga di ta ganahan. Kunya panahon sa eleksyon nagtuog ta nga mao na gid ni nga presidente makatabang ni sato, siya gyud maghawa sa Pilipinas sa kalisod. Sa dihang ning boto ta kang Duterte, kisa man boto ni Duterte be, tas kamot. Binako ako ra. Which is nakita man gid nato nga naapoy naagyoy dako kayong kayuhan na himo ni Duterte. Amen? But let me tell you something, si Duterte tao og dili siya perfect. Tama? Nagyud po'y gitawag nato nga on the other hand kanang nasipyat siya. Di na nato ikalimod. But besides anang iyang failure, dako gyud pod siya og kahimuan. Amen? Now, miss ko ta karon sa atong present nga presidente. Kinsa may ning boto ni Marcos? Ako ra ba? Ako ra. Ning boto gyud kong Marcos. Knowing nga makatabang ni siya sa ato, saad gud siya nga ang bugas himuon niya og 20. Tanawa karon di? Gidugangan niya 20. Sabi man ako himuon niya 20 sa una 40, karon 60 na di. 20 gitod. 20 ang gidugang. So, nasipyat ko kay ang bigid na ako nga mao na gid ni ba? Makatabang gid ni sa Pilipinas. Murag potential gyud pero nasipyat man ta. Na si Joshua sa iyang leadership dili siya perfect. Gani niini nga passage sa Joshua chapter 8, ang ilang kalaban pinakagamay. Familiar ba ta ning story sa AI? Sa tanan nga mga gingharian nga ilang buntogon, kaning AI ang pinakagamay. Gani, kay gamay man ang AI, ingon ni Joshua nga, di lang kumuban. Kamulay adto. Pila ka sundalo ang gipadala dinhi ni Joshua nga moadto sa AI. Ingon pa ni Joshua, di lang ta moadto tanan, kay gamay raman kayo ng AI. Kaya ra kayo na nato sila pildihon. So makita nato ang statement dinhi sa verse 3. So Joshua arose and all the people of war to go up against Ai, and Joshua chose 30,000 mighty men. Yang gipili, mighty men of valor. And sent them away by night. And he commanded them, saying, Behold, ye shall lie in wait against the city, even behind the city. Go not very far from the city, but ye shall all be ready. Ye shall all ready. And I and all the people that are with me, it shall come to pass when they come out against us at that first, then we will flee before them. For they will come after us. Ilan ang giplano? Till we have drawn them away from the city. For they will say, they flee before us at the first, therefore we will flee before them. So the first time di ay ang kauban nga mga sundalo ni Joshua ning dagan sila, napildi sila sa AI. Sa first attempt nila, napildi sila. So giplano ni Joshua sa ikaduha nga attempt, expecting nga nidagan man ta primero, ikaduha mao gyapon atong buhaton. Inigsulod na to kay napildi man sila sa first. Pero sa first nga attempt, wala si Joshua miuban. Second attempt naman ng chapter 8. Kaya ang expectation nga, pildi, kaya ra na to pildihon ng AI. Pero kabalo mo sa hinungdan nga nung ningdagan sila, unsay rason? Kay naay usa ka tawo nga nakasala. Kinsa man ning tawhana? Kabalo ba mo kinsay nakasala dinhi si Achan. Si Achan, giingnan sila sa Ginoo, ginstruksyonan sila nga inig-adto ninyo sa Jericho, inigkapildi na sa Jericho, wa mo'y hilabtan o kuhaon
nga mga bahandi kay akong gitunglo ang Jericho. Agoy si Achan kay naibog man siya. Kwarta na ni. Babylonian garment perting nindota. Gisekreto niya iyang kawat. Nagi kawatan ba? Nagi kawatan. Ganina, tulo ka bukmarang akong gibutang dito. Gipakuha na ako kang Ben karon. Isa na lang nabilin. Kitsa kay nagkuha atong duha. Ako kakita. Si Achan pod, ingon pa niya, kuwaon ko ni, kaya nagtanaw, wag yun nakakita. Gilubong niya dito siyang tent. Pero kabalo mo sa silot sa Ginoo tungod kay nangawat si Achan, napildi sila sa AI. Nangamatay pagyod ilang mga sundalo, 300 kabuok. Silot sa pagpangawat ni Achan. Timan ninyo, walay makakita ining kawat ninyo, pero ang Ginoo nakakita. Gisilutan sila sa Ginoo tungod sa sala ni Achan. Ang subo pagyud kayo, imbes si Achan ang datoy patyon, wala gipatay sa Ginoo si Achan. Lahi ang mga tao nga nasakripisyo tungod sa sala ni Achan. Timan-an nato ni Kristohanon, ang ato bitawng sala na ay mga tao nga madamay. Inosente nga madamay sa atong sala. Ikaw ray mangawat, maapil ang imong ginikanan sa kaulaw. Napildi sila tungod sa sala ni Achan. Padayon ta sa story, og dinhi sa mga istorya, kaduhang attempt nila, sulong na sila. Ingon ni Joshua, sige, kay ning dagan man ta permero, karon inigsulong nato, mangadto na tatanan, inigsulong nato, bahino nato duha ka grupo. Ang una nga grupo mosulod, inigsulod ninyo, inig-atake sa kaway, mudagan mo. So sama sa nitabo, permero, inigdagan ninyo, silang tanan musunod ninyo, kay abi nila nga pili na ta. Inigdagan ninyo, inigsunod nila, biyaan nila ng syudad, kami dito sa likod, maoy mo ambush. Sunugon na mo ang syudad. So mo na ang ilang gibuhat. To make the story short, dagan sila, unya ang nahitabo, gigukod sila sa ilang mga kaaway sa taga-AI, unya dinhi sa verse number, asa na to dapit? Verse number Verse 9, Joshua therefore sent them forth, and they went to lie in ambush. Tanawag, i-ambush lagi. And abode between Bethel and Ai, and the west of Ai. But Joshua lodged that night among the people. So, verse 14, and it came to pass, when the king of Ai saw it, they hasted and rose up early, and the men of the city went out against Israel to battle, and he and all his people at the time appointed before the plain, but he wished not that there were liars in ambush against him behind the city. Gawa sila tanan, giguko nila ang kasundaluhan sa Israel, apan nasipyat sila, ilang gibiyaan ang ilang syudad. Ang katunga sa sundalo, miatake, tuwa sa likod, pagbiya nila tanan, kay giguko nila ang katunga nga sundalo sa katawan sa Israel. Ang katunga po sa likod, may sulong. Verse 20, o gisunog nila ang syudad. Verse 19, and the ambush arose quickly out of his place, and they ran as soon as he had stretched out his hand, and they entered into the city and took it and hasted and set the city on fire. Ilang gidauban ang AI. And when the men aware looked behind them, they saw, and behold, the smoke of the city ascended up to heaven, and they had no power to flee this way or that way. Luyahan sila pagtanaw, ang atong syudad nasunog na. And the people that fled to the wilderness and turned back upon the pursuers. To make the story short, hurot ang katawhan, mga sundalo sa AI, napili nila ni Joshua. So, karong nga gabi, ang title sa message, Joshua,
the ultimate example for Christians. Si Joshua ang atong ehemplo. Amen? Tanaw nato ning kinabuhi ni Joshua. Si Joshua, by the way, sa iyahang leadership, wala siya miagi nga napildi sa gubat. Pastor, sa AIDI, technically, wa siya mapildi sa AI kay sa first attack, wala siya didto. Walay gubat sa kinabuhi ni Joshua nga napildi siya. Amen? Kristohanon sa atong kinabuhi, walay rason nga mapildi ta sa atong kaaway. Kung mapildi ta, gipili nato nga mapildi ta. Kay nga naman, kung atong itugyan sa Ginoo, di gyud ta mapildi sa atong kaaway. Sa yawa, di gyud makabuntog ang yawa sa atong kinabuhi. Si Joshua, walay record si Joshua nga napildi siyang kaaway. Walay record si Joshua nga napildi siyang babae susama kang David. Lupig si David, napildi in taon siyang Bathsheba. Pero si Joshua, walay record nga immorality sa iyang kinabuhi. Amen? So Joshua, the ultimate example for Christians. Adunay tulo ka di nga atong tan-awon. Una, nga di, si Joshua, verse 1 hangtod sa verse 29, makita nato, chapter 8, 1 to 29, makita nato din that Joshua is deadly in war. Moingon ganitag deadly in war, kuyaw gid ni siya makigira. Walay kaaway nga nakapildi kang Joshua. Hello? Kristohanon, si Joshua wa yoy nakapildi niya kang kaaway. Namely, sige, Jebusites, Perizzites, Amorites, Ammonites, Hittites, kanang-tanan nga mga Philistines nga na mga tights diha. Silang tanan, gibuntog, gipildi sila ni Joshua. Si Joshua is deadly in battle. And one of the secret nga si Joshua, kanunay siya makadaog sa gubat, nga naman, kay kanunay niya gina-acknowledge ang Ginoo. Amen? Kristohanon sa atong kinabuhi, kung gusto ta makadaog sa gubat, sa away, sa gira, kay musugotag sa dili, ang kaaway nato ang yawa. Matag-adlaw nakigira gid ta sa atong kaaway. Amen? Matag-adlaw ang yawa nagaatake gyud sa ato. Pero di taangay mahadlok, di taangay mataranta. Nga naman, kay ang kadaugan gisaad na daan sa Ginoo. Amen? Ug makadaog gyud ta batok sa atong kaaway. Nganong makadaog man ta? Kay ang Dios uban nato, if God before us, who can be against us? Amen? Kung ang Dios kauban nato, kinsa may makasukol nato? Wala. Pero kung dili nimo kauban ang Ginoo, ay pildi gyud ka. Kabalo ba mo nga si Joshua walay pildi? Kay kanunay kauban niya ang Ginoo. Amen? Ang Jericho, impossible! Walled city. Pero giunsa nila pagpildi ang Jericho? Ilang gimartsahan. Binuang. Asa man kakitag ingon ana. Di ba? Nagmartsa sila sa Jericho palibot sa syudad. Kung naa pa ko dito mo ingon jud ko nga, Joshua, naman siguro lahi nga pamaagi. Nga ato ning pildihon ang Jericho, nga mag-march sa man ta din ha? Pag-march sa nila, kantsawan pagid sila. Giingnan pagid sila nga, inig-march sa walay magsaba, walay mag-istorya. Ma-imagine mo nang mulibot ka sa syudad, unya di pwede mag-istorya. Mauna nga dinhi sa simbahan, dili angay kung magwali, dili angay mag-istorya. Amen? Gimarch sa nila ang syudad, gilibot nila ang syudad, why nag-istorya? Libot sila sa syudad. Kabalo mo? Pag ikapito kadlaw, ning libot pud sila og ikapito. Wa gihapoy nag-istorya, gi-reserve nila ang ilang tingob. Kaysa ikapito kadlaw, musinggit sila. Amen? Og misinggit
sila sa ikapitong adlaw. Mitugtog sila sa trumpeta. Og ang wall sa Jericho nalumpag. Dili pagawas. Nalumpag pasulod. Hurot tanan nga kaaway nila sa Jericho nangamatay. Amen? Joshua is deadly in war. He is deadly in battle. Christians, we can become deadly in battle. Mapildi nato si bisan kinsa basta ka-i-acknowledge lang gid nato ang Ginoo. Amen? Usahay, makigira man gud ta sa yawa, atong hunahuna kaya nato siya pildihon. Pero di gyud nimo mapildi ang yawa kung imo lang kaugalingon, di nimo kauban ang Ginoo. So timanan nato, una, Joshua, the ultimate example for Christians. Anong nahimo man siyang ultimate example? He is deadly in war. Sa atong pakig-away sa yawa, we can only become deadly in battle if we make the Lord our partner. Ang Ginoo manggod ang gisaligan ni Joshua. Wa manggod siya nagsalig sa iyang sundalo. Wa manggod siya nagsalig sa iyang abilidad. Ginoo gyud ang iyang gisaligan. Number 2, verse 30. Then Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal. Pagdaog diya sa gubat. Kabalo mo sa gihimo ni Joshua? Unsa iyang gihimo? Nagtukod siya og altar para sa Ginoo nga Dios sa Israel. Verse 31, as Moses, the servant of the Lord, commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of the whole stones, over which no man hath lift up any iron, and they offer their own burnt offerings. Pagdaog nila, naghalad dayon sila og halad sinunog ngadto sa Ginoo, and sacrifice peace offerings. Naghalad sila og sakripisyo ngadto sa Dios. Number 2, Joshua, the ultimate example for Christians. Deadly in war. Number 2, dedicated in worship. Pagdaog ni Joshua sa gubat, naghalad dayon siya sa Ginoo. Amen? Kita bitaw Kristohan, kung mo success bitaw ta sa atong trabaho, mo graduate na ka sa eskwelahan, ayaw bayaw kalimot, halari ang Ginoo. Amen? Kanindot ana, first sa akong salary, pasidunggan nako ang Ginoo. Amen? Di ba tradisyon na sa nakakita ko na sa eskwelahan, asa to dapit, oy, nga teacher, required silang eskwelahan, nga first salary, dapat maghanda ka sa imuhang co-teachers. Na isa, gibroke niya ang tradisyon. Gikuan siya. Bas siya sa mga kauban nga teachers. Pero nagpahungaw siya dito. Ingon niya, sa dihang nag-eskwela ko, dako, kay ko gasto, grabe akong paghago. Nabay teacher nga isa nga ning tabang sa ako? Wala, nagkautang-utang ko. Walay bisan usan ning tunol sa akong piso niya. Karon akong sweldo, inyo lang pangayoon, magpalitson mo. Nabay ning tunol sa akong piso, bayran sa nako ang akong utang. Ingon pa niya. Dili ko musunod sa inyong tradisyon. Kristohanon, why not? Kung makadawat ka sa mong sweldo, halaran ni mong Ginoo. Amen? Pero sahay, kay piliun pa nato atong kaugalingon, ipaulahin nato ang Dios. Agoy, diha gyud ta nasipyat. Diha gyud ang problema nato. Mao nang masyorta, kulang atong sweldo, kay giuna nato atong kaugalingon, gusto sa Dios, unahon nato siya. Amen? And the rest, itugyan sa Ginoo, ay kabalaka. Dili gyud ka ma-short basta unahon nimong Ginoo. Si Joshua dinhi kabalo ka pagdaog niya. Number 2, Joshua is dedicated in worship. Amen? Wa gyud niya gikalimtan ang Ginoo. Gididikar gyud niya sa Ginoo ang pagsimba.
Kristohanon were supposed to be dedicated in worship. Amen? O karon nga gabi na-prove gyud ni bisan ulan. Kay kung dili ta dedicated, ganun mo simba man ta nga ulan man. Ilantan pa lang ta, maglabad atong ulo, di ba? Logically, unsa may makuha nato dito simbahan? Ilantan ta, may magtabangan ta ni pastor. Pero if you are dedicated in worship, bisan ulan, naagid ta. Amen? Kay dedikado man ta, nakadedikar man ta nga musimba kita. Ako, lipay gyud kayo ko. Si Ma'am Eden o Sir Jimson, uli sila Lanaw, makita na ako, uy, nagsimba sila dito sa Lanaw. Katong miaging Domingo, two Sundays ago, at tumog Claveria, lipay gyud kayo ko. Nangutana ko ni Pastor Charlie, Pastor, kumusta inyong panimbahan? Nasyak ko, Pastor. Kaya ang iyong mga membro din hinanimba. Ingon ko nga, Pastor, kay long weekend, nagbakasyon sila. Ipay ko, kay bisang tua mo dito, naningkamot yun mo, nga makasimba mo, and amen! Mo na siya ang dedicated in worship, amen? Bisan asa ka maabot, pangitag yung simbahan. Unahag yun ang Ginoo, mo na siya ang dedicated in worship. Kristohanon. Amen? Saan sa tamabot? Adto kag Davao, wala. Pangitag simbahan sa Davao. Kaya na simbahan sa Davao, dagaan. Simba, yun. Mo na siya ang dedicated in worship. Maghimo gitag altar. Sa imong balay, dapat na kay special place. Mao ni ang akong altar. Dinhi ko muampo. Dinhi ko magbasa sa akong Biblia. Amen? Na kay place of worship. Mao na ang imong altar. Special place of prayer. And number 3, Joshua, the ultimate example for Christians, deadly in battle. Number 2, dedicated in worship. And number 3, verse 32. And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel. Verse 34. And afterward, he read all the words of the law. Can you imagine? Joshua read all the words of the law. Unsa nang all the words of the law? That's Genesis to Deuteronomy. That is all the words of the law, that Torah. Can you imagine? Genesis, paingon sa Deuteronomy, gibasa na ni Moses sa katawhan sa Israel. Verse 35, there was not a word of all that Moses commanded, which Joshua read not before all the congregation. Wa siya gilaktawan. Amen? Gibasa niya tanan. Genesis, paingon Deuteronomy, with the women and the little ones and the strangers. Pagbasa niya, mga babae, mga gagmayng mga bata, tanan apil ang strangers that were conversant among them. Walay gipalampas. Naatanan, naminaw tanan, gibasa Genesis, paingon Deuteronomy. Pangutanon mo na ako, kung gibasa, dili kay kong, kay gibasa man tanan ni Joshua, Genesis, paingon Deuteronomy. Pila daha kaadlaw ni niya gibasa? Isa ka semana? Buntag, paingon hapon, tingali paingon gabi, taman alas 10 sa gabi, pahulay tatulog. Ugma, buntag sayo, matata alas 5, kay magbasa na po si Joshua, gikan buntag, paingon sa gabi, pagabot alas 10, pahulay. Matataog maha alas 5, magbasa na po ta, Exodus na ta. Can you imagine? Hello?
Walay gilaktawan si Joshua, gibasa niya tanan. Amen? Number 3, Joshua, the ultimate example for Christians, deadly in battle, dedicated in worship, and number 3, diligent in the word. Amen? Walay gilaktawan, Genesis to Deuteronomy. Buntag, udto, hapon, paingon gabi, ops, pahulay ta. Tulog ta og 8 oras. Ugma buntag sayo, op, bangon, bangon, bangon. Magbasa na pud ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Walay matulog. Magbasa ta sa pulong. Di man gyud makalikay, na man gyud makatulog. Pukawa, pukawa ang tapad, pukawa. Amen? Kay gabasa ta sa pulong sa Ginoo. Unsa ga kung magbasa ko, buntag, paingon udto, break sa ta kay paniudto. Humag paniudto, balik-balik, alauna, kay magbasa na pud ta. Amen? Alauna, paingon alas 6, basa. Pagka alas 6, break sa ta, break, mga pe, kadagan nagnatulog. Wala ko kabalo kung giunsa ni Joshua. Pero ingon sa Biblia, gibasa niya, sa daw? Tanan. Amen? All the words. Mabasa na nato din na. All that is written in the book of the law. Walay gilaktawan si Joshua. Kung Genesis paingon Deuteronomy, paminaw niyo, pilagan ni kadlaw gibasa ni Joshua. Wa po ko kabalo pila kadlaw. Gusto ba ninyo ato ning testingan? Pastor, di nato na makaya din ni simbahan. Why not? Testingan nimo sa imong balay. Ginoo, kung wako'y trabaho, wako'y laing buhaton, magbasa ko sa imong pulong. Amen? Diligent in the word. Pero ang problema kay natay cellphone. Kung watay, di gud mahitabo way trabaho kay permanente man taga-kubi sa cellphone. Ang atong cellphone, sige ra gyud ta din ha, scroll. Scroll, usahay. Scroll ko ganina. Ingon ko di ko mo gunit og cellphone rong adlaw. Kay sige kong scroll, unsa man makuha na to ani? Nya ini kagabi, ngutan ako sa pangahan mo cellphone. Amot lang, wako kagunit rong adlaw. Musugot mo sa dili Kristohanon, kanang cellphone ninyo is a good tool, pero gamiton gyud na sa yawa. Mismo ako, galikay gyud ko sa cellphone. Karong adlaw, kagunit pa og cellphone rong adlaw. Kagunit ko sa ko ganina. Kato ganina dito. Ikuha na ko niya yung ko faith, i-charge ang cellphone. Nag-away sila ni Hilak si David. Kay ikuha ang cellphone, kuha na ko. I-charge na dito faith. Akong giilog, kay nag-away ang dua. So, Kristohanon, why not kung diligent man ta sa atong trabaho, diligent man ta sa atong cellphone, diligent man ta sa bisan unsang butang, why not be diligent sa pulong sa Ginoo? Amen? Kabalo ba mo kung diligent mo sa pulong sa Ginoo, dako kayo reward sa Revelation? Blessed is he that readeth upon the book. Tanong to, Revelation chapter 2. Saan ang verse? Kasi makakita. Chapter 1 verse 4. Chapter 1 verse 4 ba na? Revelation 1:4. Verse number 3. Blessed is he, more than verse 3, 1:3, sorry. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those sayings which are written therein, for the time is at hand. Christians, this is the only book that promise blessedness in a reading. Magbasa kag libro, wala gina nagsaad og blessedness. Kabalo ba mo? Biblia inyong basahon, maka-bright good ni. Amen? Maka-improve sa imong reading ability. Maka-improve sa imong pronunciation. Maka-improve sa imong tanan. Maka-improve ang pulong sa Ginoo. So Christians, karon nga gabi, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo.
Si Joshua mao atong ultimate example sa atong Christian life. Deadly in battle, dedicated in worship, and diligent in the word. Wala tay excuse nga di ta mag-diligent sa pulong sa Ginoo niya. Nindot pa gyud kayo kung mag-diligent ta kanay promise. Joshua 1:8, this book of the law shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way what? Wow, nagsaad ang pulong sa Dios, basta diligent lang ka. He will make your way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa imong business, basta kay diligent ka sa pulong sa Ginoo, God promise you to be what? Prosperous. Dili gyud ta mag-prosper basta dili ta diligent sa pulong sa Ginoo. So Kristohanon, gipahimangnuan ta that we need to be diligent. Amen? Diligent sa pulong sa Ginoo. Let's all stand. Tindog tatanan. Closing hymn, mag-awit ha. Two, 6, 8, how firm a foundation. 268. How firm a foundation. Two, 6, 8. How firmly, how firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith. His excellent word, what more can he say than to you he hath said, to you for refuge to Jesus have fled. Sorry. Sumpah yan eh. Verse number 5. Ha? Verse 5, ready? The soul that on Jesus lean for repose, I will not desert to his foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no, never forsake. Amen. Good singing. Ako yun, si Sir Jameson. Dismiss us in prayer, please. Lord, salamat din ka gabiyon. Salamat sa mga Yes, Lord. Thank you, Lord. salamat sa Joshua, Lord, nga siya ihimplo na mo, Lord. Yes, God. Thank Kami you. mga Kristohanon, musunod kaniya, matiwadamin niya kami mo, Lord. Lord, salamat sa matag-usa karon, Lord, at sa safety matagaglaw. Sa dalangin, Lord, sa pagbili na mo, Lord, ikaw maghatag ka ng safety. Among salig ka kami mga kanan, Lord, in this name of you. Amen. Good evening. Mayong gabi sa tanan. Kumusta? Kumustamos, amigos? Ayong gabi, Jamie. Sir, may gabi, sir. How are you? Good. Did you sing? Ma'am, may gabi, ma'am. J, may gabi, J. Halang, basa. Marta. Christine. Alexa, good morning. Morning, Alexa. Natambling ka, ma'am? Wala pa. Kasi may natambling. Basi karon pa, ma'am. Sa may natambling ka ron? Awid ni Jan.
Good evening. Agoy. Kitawag si Buwang Bay. Ganun, basa.